May trabaho ka ngayon, may regular na sweldo at gusto mo pang dagdagan ang iyong kinikita. Ang tanong, paano ka magkakaroon ng extra income nang hindi mo kailangang iwan ang iyong trabaho? Sa mahal na mga bilihin ngayon at sahod na hindi nagbabago, halos lahat siguro ng mga empleyado ay napag-isipan kung paano kumita ng extra. Pero pagdating sa pag-increase ng income habang may full-time job, marami ang nag-aakala na imposible ang ideyang ito. At mukhang totoo naman dahil pagkatapos ng 8 oras na pagtatrabaho, pagko-commute at paglaan ng oras sa pamilya, wala nang sapat na energy para gumawa pa ng ibang bagay. Ito ang madalas na problema ng karamihan ngayon. Mahal na mga bilihin, minimum ang sahod at walang sapat na oras para maghanap ng ibang opportunity. Kaya imbis na maghanap ng ekstrang pagkakakitaan, ang madalas na ginagawa ng karamihan ay i-extend ang oras ng pagtatrabaho. Sa una ay mukhang maayos naman ang ganitong approach. Magtatrabaho ka lang ng ekstrang oras araw-araw at totoo na nagkakaroon ng increase ang iyong sahod. Pero ang pagtatrabaho ng ekstrang oras ay hindi magandang strategy at ito ang gusto kong maintindihan mo. Halimbawa, nagtatrabaho ka ng additional 2 hours 5 days a week. Ang hourly rate mo ay 100 pesos times 2, so kumikita ka ng ekstrang 200 pesos araw-araw. Sa loob ng isang linggo ay kumikita ka ng ekstrang 1,000 pesos. At total of 4,000 pesos naman sa loob ng isang buwan. Mukhang instant relief ang ganitong halaga. Pero after 1 year, 2 years, walang nagbago. Namamalayan mo na kung gusto mong kumita ng extra, kailangan mo ring magtrabaho ng ekstrang oras. Ibig sabihin, hindi sustainable ang ganitong strategy. Kailangan pa nating i-consider ang emergency at mga bagay na wala tayong control. Paano kung isang araw ay hindi na required ng kumpanya ang overtime? O nagkaroon ka ng sakit at kailangan mo munang magpahinga. Kaya huwag ka lang basta mag-focus sa pera kung gusto mong kumita ng extra. Mahalagang itanong mo rin sa iyong sarili kung anong income stream ang kaya kong simulan na hindi nangangailangan ng mahabang oras pero merong potensyal na lalago at maging income generating asset paglipas ng 5 hanggang 10 taon. Kaya imbis na ilaan mo ang ekstrang oras sa parehong trabaho, mas mabuting gamitin mo ito para gumawa ng secondary source of income. Ang kagandahan kapag meron kang ibang source of income, meron kang ibang mapagkukunan ng pera kung sakaling nawalan ka ng trabaho. At hindi lang ito tungkol sa pera. Kailangan din nating tignan ang opportunity na naibibigay nito sa atin. Opportunity na ma-expose at matuto sa ibang bagay. Opportunity na magkaroon ng bagong network. At ang posibilidad na kikita ka ng mas malaki galing dito at mabago ang quality ng iyong buhay. Kung gusto mong malaman paano kumita ng extra habang nagtatrabaho ka full-time, magpatuloy ka lang sa panunood dahil ibabahagi ko sa iyo ang 4 na side hustles na hindi nangangailangan ng mahabang oras at merong potensyal na kikita ka ng malaki. Abangan mo ang ika-4 dahil ito ang side hustle na kapag nasimulan mo ay pwede kang kumita agad ng malaki. Number 1. Magbenta ng digital products. Ang kagandahan sa digital products ay wala kang kailangang i-stock na produkto sa bahay. Hindi mo kailangang mag-deliver ng physical items. At kapag na-market mo ito ng maayos, pwede mo itong ibenta ng paulit-ulit. Ang tanging puhunan mo lang dito ay skill at internet. Mga halimbawa ng digital products na matagal na sa market ay ang ebook, template, spreadsheet, online guide, course, at digital planner. Pero kahit mukhang simple at madali lang simulan ang ganitong side hustle, kailangan mo pa ring maging strategic at i-consider ang maraming bagay. Ang unang dapat mong i-consider sa pagbebenta ng digital product ay hindi ang produkto, kundi ang problema na kaya mong bigyan ng solusyon gamit ang iyong mga nalalaman. Sa ganitong paraan, malinaw na sa iyo kung anong produkto ang ibebenta at kung sino ang iyong target market. Halimbawa, kung marami kang kakilala na nagmamay-ari ng maliit na negosyo, tapos ang paggawa nila ng inventory ay mano-mano pa rin, ang gawin mo ay gumawa ka ng spreadsheet at ibenta mo ito sa kanila para mapagaan ang paggawa nila ng inventory at pricing. Kung magaling ka naman sa personal finance, marunong kang mag-budget, mag-track ng expenses, savings at investments, tapos meron ka ring strategies kung paano makaalis sa utang, pwede kang magbenta ng ebook, debt planner at tracker. Kahit maglaan ka lang ng 1 oras araw-araw para mag-aral at mag-execute ng iyong ideas, malayo na ang mararating mo after 6 months. Pero paano kung hindi ka marunong gumawa ng template, spreadsheet at iba pang mga digital products? Gusto mo yung hindi komplikado, madaling simulan at connected sa iyong passion. Baka ang susunod na side hustle ang nababagay sa iyo. Number 2. Content creation.
Lahat tayo ay merong iba't ibang passion o hobbies. Posibleng pagluluto, travel, pagkalikot ng motorsiklo at sasakyan, pagbabasa at marami pang iba. Ginagawa natin ito bilang pampatanggal ng stress at para hindi lang puro trabaho ang tumatakbo sa ating isipan. Sinabi ko ito dahil sa modernong panahon natin ngayon, pwede mo nang pagkakitaan ang iyong interes sa pamamagitan ng content creation. Pero marami pa rin ang nag-aalangan sa ganitong side hustle dahil sa mga maling akala. Akala ng karamihan na kailangan mo ng expensive camera at magandang mic o dapat magaling kang mag-edit ng videos para magkaroon ka ng edge, para sumikat at magkaroon ng maraming followers. Yes, malaking tulong ang pagkakaroon ng magandang gamit pero mas malaking advantage pa rin ang iyong creativity at value na kayang ibigay ng iyong content. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay mas nagba-viral ang isang video kahit hindi high resolution. Kaya base sa interes at skill na meron ka ngayon, itanong mo sa iyong sarili kung paano mo ito ibabahagi sa mga tao. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling gamit bago magsimula. Kahit cellphone mo lang ngayon at free editing software ay pwede na. At hindi mo rin kailangang maging expert agad. Dahil minsan, pinapanood ka ng mga tao hindi dahil mas magaling ka sa kanila, kundi dahil nakaka-relate sila. Isang mahalagang tip ang maibibigay ko sa iyo kung gusto mong magsimula sa content creation ay ang pagpili ng niche. Dahil ito ang magiging identity ng iyong channel. Pwedeng entertainment at pwede ring educational. Depende sa iyo kung sa anong paraan ka makakapagbigay ng value. Ang mga paraan kung paano kumita sa content creation ay una, ad revenue. Makakatanggap ka nito pagkatapos ma-monetize ng iyong channel. Pangalawa ay sponsorship kapag merong brands na gustong makipag-partner sa iyo. Pangatlo ay ang pagbebenta ng sarili mong produkto tulad ng digital product na tinalakay natin kanina. At pang-apat ay affiliate marketing. Isa ito sa pinakamabilis na paraan kung paano kumita ngayon. Kung gusto mong malaman kung ano ang affiliate marketing at paano kumita dito, magpatuloy ka lang sa panunood. Number 3. Affiliate marketing. Kung madalas kang gumagamit ng social media, paniguradong marami kang madadaanang mga content creator na gumagawa ng product reviews. At hindi lang sila basta gumagamit ng produkto at gumagawa ng content. Ang ginagawa nila ay ang tinatawag na affiliate marketing. Isa itong paraan sa pagkita ng pera sa internet na kung saan ay magre-recommend ka ng produkto o serbisyo ng ibang negosyo. At kapag may bumili gamit ang iyong affiliate link ay makakatanggap ka ng commission. Nababagay ang ganitong uri ng side hustle sa mga may full-time job dahil hindi mo kailangan gumawa ng produkto o mag-asikaso ng delivery. Ang trabaho mo lang ay maghanap ng tamang produkto, gumawa ng useful content at dalhin ang tamang audience sa product offer. Pero hindi ibig sabihin na magbebenta ka agad ng kung ano-anong produkto at meron ng bibili. Hindi yun ganun kadali. Ang katotohanan ay maraming challenges sa ganitong side hustle. Isa na dito ang kompetisyon. Kaya napakabuting gumawa ka muna ng plano at pag-aralang mabuti ang ginagawa ng mga successful na sa ganitong field para tumaas ang tsansa mo na kumita. Ang mga iilang useful tips sa pagsisimula ng affiliate marketing ay una, kailangan mo pa rin i-consider ang pagpili ng niche. Anong topic ang gusto mong pag-usapan ng maraming beses? Pwedeng gadgets, beauty products, personal finance, fitness, home products at iba pang mga bagay na totoo kang may interes. Pangalawa, think long term. Iwasan mong mag-recommend ng kahit anong produkto. Kung hindi tungkol sa pagkain ng iyong niche, huwag kang mag-recommend ng food products. I-recommend mo lang kung ano yung kaya mong panindigan. Sa long term, mas gusto ng mga tao ang merong credibility. Pangatlo, problema muna bago ang produkto. Maa-apply pa rin natin sa ganitong side hustle ang prinsipyo na tinalakay natin kanina. Na alamin mo muna kung ano ang common na problema ng iyong audience at kung paano sila matutulungan. Pang-apat, gumawa ka ng iba't ibang klase ng content. Pwede kang gumawa ng reviews, comparisons, tutorials, at demonstrations. At pang-lima, maging consistent at gumawa ng feedback. Kung may full-time job ka, hindi realistic na goal ang paggawa ng 5 videos araw-araw. Mas maganda kapag meron kang schedule na sinusunod. Halimbawa, mag-a-upload ka ng quality content twice a week. After 1 month, tignan mo kung anong content ang maraming views at engagement. Tapos pag-aralan mo kung bakit gumana ito kumpara sa ibang videos. Posibleng sa topic o sa pag-structure mo ng ideas. Gawin mo yung feedback lahat at i-apply mo sa mga susunod mong content. Kailangan ng tiyaga at mahabang pasensya para kumita sa side hustle na gusto mong pasukan.
Pero meron pang isang paraan kung paano kumita habang may full-time job gamit ang skills na meron ka ngayon. Ang kagandahan sa side hustle na ito ay hindi mo na kailangang mag-build ng malaking audience bago magsimulang kumita. Number 4. Freelancing. Ang freelancing ay isa sa praktikal na paraan kung paano magkaroon ng extra income habang may full-time job dahil hindi mo kailangang magtayo agad ng malaking negosyo o maglabas ng malaking kapital at lalong hindi mo rin kailangang magtrabaho ng mahabang oras. Ang freelancing ay para pa rin itong trabaho pero ginagawa mo ng produkto ang iyong skill at dito ka binabayaran ng mga client. Skill tulad ng graphic design, video editing, copywriting, social media management, virtual assistance, web development, bookkeeping o customer support. Hindi mo kailangang magsimula agad ng maraming clients. Mas magandang magkaroon muna ng isa. Sanayan ang sarili sa proseso at unti-unting magdagdag habang naging efficient ka na. Ang unang kailangan mo ay syempre isang marketable skill. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong maging expert bago magsimula. Pumili ka ng skill na merong demand at willing mong pag-aralan at i-improve. Kung beginner ka, pwede kang magsimula sa basic video editing, Canva graphic design, virtual assistance, data entry, social media management, content writing o customer support. Ang mahalaga ay meron kang malinaw na offer. Halimbawa, hindi sapat na marunong ka lang sa Canva. Ang gawin mo ay mag-alok ng social media graphics para sa small businesses. Mas madali kasing ibenta ang specific solution kaysa generic na skill. Gumawa ka rin ng simple portfolio kahit wala ka pang client para ipakita kung ano ang kaya mong gawin. Sa Pilipinas, pwede kang magsimula sa platforms tulad ng Upwork, Fiverr, onlinejobs.ph at freelancer.com. Gumawa ka ng professional profile, ilagay ang skills at portfolio mo at magsimulang mag-apply sa projects na tugma sa kaya mong gawin. Kung may full-time job ka, hindi mo kailangang maglaan ng another 8 hours. Pwede kang magsimula ng 1 to 2 focused hours araw-araw. Halimbawa, 30 minutes para maghanap ng opportunities, 30 minutes para mag-send ng proposals, at ang natitirang oras ay ilalaan mo para sa client work. Ang goal mo dapat sa simula ay hindi para kumita agad ng malaki, kundi para magkaroon ng experience, makakuha ng magandang feedback at repeat clients. Para magtagumpay, tandaan na ang freelancing ay hindi simpleng online job. Isa itong service business. Huwag kang mag-apply sa lahat ng trabaho. Piliin mo lang ang projects na relevant sa iyong skills at experience. At higit sa lahat, huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong full-time job. Ang freelancing ay dapat magsimula bilang manageable side hustle. At kapag lumaki na ang income at demand, saka mo na pag-isipang mag-transition. At yan ang 4 na side hustles na pwede mong pagkukunan ng extra income. Hindi mo kailangan gawin lahat. Pumili ka lang ng isa at magsimula. Maglaan ng at least 1 oras araw-araw para matuto, gumawa at mag-test. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng second source of income na pwedeng lumago habang nagtatrabaho ka. Kaya huwag mo nang hintayin ang perfect time. Pumili ka na ng side hustle ngayon at pag-aralan ng fundamentals bago matapos ang araw. Tandaan, walang magbabago kung hindi ka magbabago. Hindi mo kailangan kumita agad ng malaki, kailangan mo lang magsimula. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. Kung gusto mo namang magnegosyo, panoorin mo lang ito. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.